Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Good news po sa mga biyahero. Mas madali at mabilis na ang pagbabayad ng pamasahe sa MRT3 matapos silunsad ang cashless payment, katuwang ang ilan sa mga ahensya at pribadong sektor nitong Biyernes. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi na kailangan pang pumila ng mga commuter para bumili ng single journey ticket. Maaari nang mag-tap sa turnstiles gamit lamang ang GCash commuter QR code, Android cellphone na near-field communication enabled at debit o credit card. Dagdag pa ng kalihim, walang dagdag bayad sa pamasahe ang paggamit ng cashless payment sa nasabing train. Samantala, ipapatupad din ang cashless payment sa LRT1 at LRT2. Mag-a-announce kami in the next few weeks. Tinutulungan na tayo ng GCash at ng RCBC. Pero tingin ko, makakapag-launch na rin tayo sa LRT 1 and 2 very soon. Sa patuloy na pag-adapt ng market industry ng Pilipinas sa technology advancement, isa ang electron beam sterilization sa mga pasilidad na kanilang lubos na pinapakilala sa business sector sa bansa. Narito ang ulat. Bagamat hindi na bago ang electron beam irradiation facility sa bansa, ang saklaw nito ay hindi pa gaanong malawak. Una sa mga nagkaroon ng ganitong technology facility ay ang Department of Science and Technology Philippine Nuclear Research Institute o DOST-PNRI sa Quezon City. Layo nitong malinis sa mga produkto sa pamamagitan ng radiation technology kung saan mapapanatili ang kalidad nito, gayon din ang mapatagalang shelf life, partikular ang mga export product. At upang ito ay higit na makilala pa sa merkado, ilang industry partners ang patuloy na pinapakilala ang teknolohiyang ito. Isa na rito ang Irradiation Solutions Incorporated o ISI E-beam na kauna-unahang commercial scale contract E-beam facility sa bansa. Sa aming pagbisita, ipinasilip ni Francis Valdez, Head Operations ng ISI E-beam, ang kanilang pasilidad sa Tanay Rizal at kung ano nga ba ang importansya at convenience na hatid nito sa product industry. E-beam is one of the most advanced ways para ma-sterilize natin yung mga products natin. So para mapatay natin yung mga E. coli, salmonella, or mga ganong klaseng bacterias. Anya, hindi maikakaila na isa ang Pilipinas sa mga bansang nahuhuli pagdating sa teknolohiyang ito. Kaya naman sa pamamagitan ng E-beam, matutulungan nitong ma-boost ang agriculture sector pagdating sa exporting ng produkto abroad. Meron ng private entity that can upscale the industry, so we have a higher throughput, so we can cater to a lot more. We can reach to a lot more clients. Bagamat ang ISI E-beam ay pribadong sektor, ito ay may kolaborasyon pa rin sa DOST-PNRI pagdating sa technical support, expertise at marketing leads. Ilan sa mga produktong maaaring ma-sterilize gamit ang E-beam ay ang cosmetics, raw fruits and vegetables, raw seafoods, medical devices gaya ng one-time use syringe, gloves, face mask at iba pa, herbs and spices at pet foods. Bagamat dumadaan sa radiation ang proseso ng sterilization, tiniyak naman ng DOST-PNRI, gayon din ng ISI E-beam na ligtas sa mga produkto sa food consumption. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, naiulat ang 3 nawawalang individual sa gumuhong lupa dulot ng malakas na ulan sa barangay Iruhin West, Tagaytay City nitong Huwebes. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard sa tulong ng K9 dogs na natagpuan ng mga biktima ngunit wala ng buhay. Kasama ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Disaster Risk Reduction Management, sunod-sunod na na-recover ang labi ng mga nasawi. Labis ang pakikiramay ng mga ahensya sa pamilya ng mga biktima ng landslide. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
Sa ulo ng mga balita. Scammer ng mga typhoon donation, binalaan ng pamahalaan. Pinsala sa agrikultura, bunsod ng bagyo at habagat, umabot ng higit 96 million pesos ayon sa DA. Otoridad, handa na ang seguridad sa nalalapit na zona. PBBM, kinumpirma ang pagbaba ng taripa ng bansa sa 19% kasunod ng naging pagpupulong sa White House. Department of Disaster Resilience at Long-Term Solution sa baha, isinusulong ng ilang senador. Pacquiao at Barrios, bukas na maka-rematch ang isa't isa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.